Okay guys, tignan nyo yung mga lumang bahay. Tapos Balisong and Barong, Tagalog, capital of the Philippines, Taal, 1572. So marami kayong pwedeng bilhin pang souvenir. Yan, Balisong, Itak. Yung Balisong nila maraming klase. O ayan. Pwede po magpapicture. Ayan po. Picture daw, picture. So, wow, sarap sa tenga ni Vito. Good morning guys. For today's video, hanap tayo ng makakainan natin. Punta tayo ng Taal, Batangas. Magsimba po tayo sa Taal Christian Church. Then maghanap po tayo ng makakainan doon. Maraming makakainan doon sa may Taal Public Market. And maraming masarap na lumihan doon. So for today, kumpleto po tayo. Kasama natin niya si Kuya Russell, backride ko. Si Kuya Miguel, wala siyang pasok ngayon. Si Kuya Denzel. So maganda naman ang weather today. So sana lang dire-diretso na yung magandang panahon. Although may parating talaga na bagyo. Anyway, according sa news kanina, bukas para maglalandfall. Hirap na po tayo. Wala naman tayong ibang hinihintay. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-rides. Last rides natin nung pumunta tayo sa R Mansion, kasama ko si Ate Isa. So samantalayin natin guys, habang hindi pa dumarating yung bagyo, makapaggala muna. Tama-tama rin naman na day off natin today at wala rin pasok yung mga bata. So stay tuned guys. Go na po tayo guys. Ito talaga guys yung mahirap dito sa area na to eh. Lagi na lang traffic. Kita nyo guys oh, kabilaan oh. Tahimik yung ating exhaust ngayon. Yan, naka Yoshimura tayo. So sapaw tayo ni Vito tsaka ni Bono. Mabait yung ating exhaust ngayon. So nag Yoshimura muna tayo para medyo tahimik. Meron po kasi tayong subscriber na nag-comment, sabi niya sa long drive, pagka naka-adventure bike ka, annoying daw pagka maingay ang exhaust mo. So tama naman po siya sir. Pagka naka-long ride ka, tapos naka-adventure bike ka, mas prepared talaga ng karamihan yung tahimik. Pero depende rin po kasi yan. Ako nag 3 days long ride kami sa north. Naka Orion exhaust ako. Okay naman kasi lalo pagka malamig na yung area, mafoggy na yung area, at least naririnig nila na merong motor na parating, may sasakyan na parating. Tsaka pag ikaw ay sanay na sa 4-cylinder, tapos medyo maganda naman yung iyong exhaust, hinahanap-hanap mo yung sounds niya. Hinahanap-hanap mo yung tunog ng inline 4. So yan guys, oh, kung papansinin nyo, mabait tayo ngayon, mabait ang ating exhaust. Wow. Unlike pagka nakakabit sa kanya si Project, Orion exhaust, tsaka yung AR. Ate sila oh. Ayun, Dream Moto sticker. Thank you, thank you. Thank you.
Subscriber po natin sila ate. Shout out kila ate. Shout out ulit sa inyo. Thank you. Ayan guys, oh, ang ganda ng kanyang tumbler. May Dream Moto sticker. Sapaw yung exhaust natin. Nangingibabaw yung tunog ni V2. Guys, ngayon nandito tayo sa 13. Medyo naninibago ako sa chin mount natin. Medyo mababa yata. So pag nandito kayo sa crossing ng 13, do itong nasa right side ko, dalawa yung arrow niyan, diretso tsaka pa kanan. So bigyan na lang natin ng space yung mga magra right turn, kasi pag ganyan sumignal na ng green yung arrow sa kanan, at least may madadaanan sila. Pero kung titingnan nyo tong arrow sa flooring ko, isang pa diretso na arrow tsaka isang pa kanan na arrow. So ibig sabihin niyan, pwede ka dyan dumiretso, pwede kang kumanan. Pero kung makakaabala ka naman sa mga kakanan, lalo na green side na ganyan, sintido ko muna lang. Kung may space ka pa na para tumabi, tumabi ka na lang. Pag kumanan kayo dito, papunta ng Kapitolyo, yung lumang Kapitolyo, dyan din yung RTC, dyan din yung Legislative Building, DPWH. Tapos guys, itong nasa kanan ko, yan ang BIR. Babayad kayo ng mga income tax nyo, yan, BIR yan. Pag kumanan ka dyan, papunta ka ng Cavite Provincial Jail, yun. Guys, ang Cavite Provincial Jail, under yan ng Provincial Governor. Lahat ng Provincial Jail at Sub-Provincial Jail, under ho yan ng Provincial Governor. Hindi po yan under ng DILG, BGMP or ng Bucor. Going back doon sa sinasabi ko kanina, doon sa mga subscriber natin doon sa gasoline station, nakakatuwa naman kasi na-appreciate nila at nakikilala na tayo. Pagkakita sa atin kanina, pinakita agad ni ate yung kanyang tumbler na merong sticker na Dream Moto. So mas lalo tayong nai-inspired pag ganun. Do libo-libo na po ang ating views, marami na po nakaka-appreciate ng ating mga content, ng ating mga video. Ang subscriber po natin ngayon for today, as of today, nasa 495. Okay na rin po yan, kasi pakonti-konti lumalaki ang ating family. Pero mas okay po kung magsasubscribe kayo, kung mapapanood nyo yung ating mga video, ating mga content. Paki-like, share, and subscribe naman po para mas lalo kami ma-inspire. Kung napapanood nyo yung aming mga content, nagagandahan ho kayo, paki-like naman . Kung may mga suggestion kayo, may mga comment kayo, send na lang po sa ating comment section. Binabasa naman po namin yan. Tapos pag may pagkakataon, nire-replyan naman namin yan. Lalo na pag wala tayong masyadong ginagawa, di tayo busy, wala rin pasok yung mga kids, nagiging motivational po namin yan para mas pagandahin pa lalo, mas i-improve pa yung ating pagga-vlog. So ito naman talagang pagbablog natin, libangan lang din namin, bonding lang namin mag-aama. Yung na-mention ko nga pala kanina kay sir, doon sa sinasabi niya na mas okay sa adventure bike kung tahimik, at para sa kanya yung talaga sa adventure bike kung medyo maingay. Meron po talagang ganun. Actually yung mga
mamahaling brand ng mga adventure bike nakita nyo naman talaga mga tahimik yan. O nasa gumagamit naman po kung ano yung mas preferred nila. Sabi ko nga kanina, maaring sanayan lang yan o hilig-hilig lang yan. Actually ako guys, personally mahigit 1 year ko na palang ginagamit to si Beder. Pero hindi ako nananawa, hindi ako naiirita, hindi ako naiinis sa tunog niya. Bagkus mas nag-e-enjoy ako kasi inline 4 siya Yung ingay niya sweet sa music. I mean sweet sa ears ng mga ibang rider. Tsaka nung nag-long ride kami sa North, 3 days kami ron, sabi ko nga kanina, hindi ako napagod, hindi ako narinde. Kasi ito ang gusto ko yan ang gusto ko. Habang naglo-long ride ako, may naririnig ako na gusto ko. Kasi pakinggan nyo guys inline 4 naman yan Yung tunog niya, hindi siya yung tunog na masakit sa tenga, yung lata. Buo yung tunog niya. Tignan nyo guys, naka Yoshi tayo today pero andun pa rin yung tunog niya Medyo humina lang ng konti kumpara mo sa iba nating exhaust. So yun lang guys, respeto natin yung opinion ng isa't isa. Agree talaga ako sa sinasabi ni Sir na mas prepared niya siguro personal sa kanya. Mas prepared niya talaga na ang adventure bike stock, tahimik. Pero gaya ng mga ibang bagay, lahat naman niya mayroong mga pros and cons. So ang pros niyan, kahit papaano na madali kang marinig, awareness sa mga traffic, sa mga lugar na hindi ka masyado mapapansin, sa expressway, sa mafoggy na lugar, kasi naririnig agad nila So ang cons naman yan, talagang anytime saan ka man dumaan, sigurado pabobombahin ka ng pabobombahin, lalo ng mga bata. Kung sa gas consumption naman, I don't think na sinasabi nila mas malakas sa gas pagka ikaw naka exhaust. Halos pareho lang yan guys. Maaari ka lang lalakas sa consumption mo kasi pagbibigyan mo yung mga nagre-request ng bomba, lalo na yung mga bata ngayon, may hilig na sila sa motor, may hilig na sila sa, lalo sa mga inline 4, kahit inline 3, alam na nila kung ano yung maganda sa tenga nila. So pag diniretso natin to guys, papuntang Mendez yan, papunta siyang Tagaytay. Dito tayo sa kanan, daan tayo ng Indang. Okay din naman dyan dumaan, maganda rin dumaan dyan. Pag diniretso mo yan, papunta ka Mendez, tatagos ka ng Tagaytay, crossing Mendez. So eto, parang nibago ako rito, bakante na baka may gagawin sila dyan. Matagal na rin tayo hindi nakadaan dito. Ito ang Cavite State University, Bulacan. I mean Cavite. Cavite State University na nga, Cavite pa, Bulacan pa. So yan ang Cavite State University. Yung former boss ko, si ma'am, dyan nakatira sa Bangpud. So we decided na dito tayo dumaan para mai-highlight din natin, maipakita rin natin yung ganda ng Indang. Lagi kasi tayo rin sa Concho, sa Mendez, sa 13.
So it's high time naman para pakita natin tong ganda ng Indang. So guys, etong nasa left side ko yan, yan yung old munisipyo nila. Yan. Tapos yung katapat niya yun ang Hall of Justice. Ito namang nasa kanan ko, yan ang church nila. So para iba naman, dito tayo dadaan sa Indang. Mag-Alfonso tayo. So ito yung flying school nila. Ito nasa kanan, tignan nyo ang kanilang flying school. Indang Cockpit Arena. Shout out sa lahat ng mga mag-aaral dyan. Okay guys, maraming magandang liguan dito. Malalamig ang tubig. So ito yung munisipyo ng Indang, ay ng Alfonso. Ito yung church nila. Kung mapapansin nyo, chill ride lang tayo. Enjoy lang natin yung magandang tanawin dito sa Upland. Di naman tayo masyado nagmamadali, enjoy lang naman tayo. So wow, sarap sa tenga ni Bito. Pinagbigyan lang natin si Kuya, suminya siya ng bomba eh. Pag dumiretso ka rin, pabalik ka Magallanes. So ito, kung maliwa tayo, pag dire-diretso mo to, Tagaytay na po yan. Piga-piga lang tayo para matapon yung mga umido, matapon yung mga karbon niya. Okay guys, ito yung Tagaytay Nasugbu Road. Pag kumaliwa ka, papunta ka ng Manila, papunta ka ng Tagaytay Town proper, so kakanan tayo. Kanan tayo, tapos kakaliwa tayo ng Jokno Highway. Ataw si Kuya. Wow! Eto guys, kung makikita nyo itong nasa right side ko, yan, diyan tayo madalas kumain before. Eto, yan. Masarap yung Goto Batangas dyan. So ayan, pag diniretso nyo, papunta kayong Nasugbu, papunta kayong Lian. Oh, ano meron? Bakit may advisory? Basahin muna natin. Slow down, series of road steep along Jokno Highway. Okay guys, pang light vehicles lang siya. So pwede tayo. Yung mga truck, hindi pwedeng dumaan. May mga nire-refer siguro. So guys, tong Jokno Highway, kung hindi nyo kabisado rito, stay lang kayo sa line nyo. Malalalim ang bangin dyan. Tingnan nyo, yan oh. Ayan, biglang pasok sa kanan oh. Ako na din oh. Pasok. Luwag, luwag.
isahan lang. Ito yata yung mga advisory nila na ano, isahan lang. Oh guys, may nire-repair doon, oh. Yan guys, may landslide sa kanan. Yan, big bike. Say 1,000, bumomba. So ingat lang tayo, marami mga landslide. Actually, hindi lang naman dito. Lalo na sa northern part of Luzon. Kawawa naman mga kababayan natin doon. Hindi pa nga sila nakaka-recover sa epekto ng Typhoon Christine. Dinaanan pa sila ng Typhoon Opel. Ngayon naman meron pang parating Pipito. So nandito na tayo sa Municipality of Lemery. Yung nadaanan natin bago mag-Arco, Barangay Bambang. Shoutout sa mga nagbabike. Nakakatuwa naman si Kuya. Pinipilit mag one hand para lang sumenya sa atin ng bomba. Alam nyo guys, yung mga nagbabike na yan, pagka may nakikita silang mga big bike, pagka nagre-request sila ng bomba, pagbigyan lang natin, medyo alanganin lang yung area natin kanina, kasi parang ano rin nila yan, inspirasyon din nila. Ito yung Fantasy World, walang tao. Yan guys. Okay guys, mag-charge muna tayo habang umaandar tayo kasi nag-lowbat yung ating GoPro. Right now, nandito tayo sa Lemery. Nakalagpas lang tayo ng konti ng Fantasy World. Okay guys, andito na tayo sa Calle Ramon Diokno. Tingnan mo yung mga bahay rito, mga luma, oh. So base sa waste natin, malapit na ho tayo eh. Famous ang Batangas sa mga old houses nila, yung mga ancestral homes nila. Lalo itong Taal guys, kasi itong Taal, kung di ako nagkakamali, matagal na bayan na ito. Ayan guys, oh, tingnan mo, oh. Parang vegan style din siya, oh. Mga old houses nila, ito, oh. Giba na nga, oh. So yan guys, para siyang bahay na bato. Wow. Yun, Ilagan de la Rosa Ancestral House. Wow. Okay
guys, tignan nyo yung mga lumang bahay. Tapos Balisong and Barong, Tagalog, capital of the Philippines, Taal, 1572. So gaya ng sinabi ko before, matagal na bayan na talagang Taal. Ito yung kanilang College of Taal. So base rin sa arko niya, 1572 pa siya. So Balisong, Taal. Alam naman natin pagka sinabing Balisong, una nating maiisip Batangas, pero specific talaga Taal. Okay guys, andito na tayo sa may Taal. Hanapin lang natin yung kanilang church. Medyo nalimutan ko na kasi matagal na akong di nakapunta rito. Onas Batangas Blades. Checkin ko rin mamaya kung may mabibili tayo dyan. Okay guys, checkin lang natin yung ating exact location para hindi na tayo pabalik-balik. So right now, andito tayo sa Onas Batangas Blades, Barangay Balisong, Taal, Batangas. Yan si Sir. Ito si Sir. Yan siya yan. Ay, tignan ko lang ho ha. Checkin ko lang. So marami kayong pwedeng bilhin pang souvenir. Yan, Balisong, Itak. Yung Balisong nila maraming klase. Merong, depende sa haba na gusto nyo. Tapos meron pa mga butas, kalakalawit. Yun, I don't know kung ano tawag nila dyan. Parang pabi. Pag tinarak sa iyan, palagay ko buka ka agad. Ang laking 29 nito. Di na to 29. So ang price niya magbari siguro doon sa handle niya. Ito yung mga handle niya, bone of cow, Carabao horn. Iba-iba. May deer, may puno ng kalamansi. Pati yung sa housing niya, iba-iba rin. Kaya siguro medyo mahal siya. Gawa ng mga materyales na ginamit. Salamat po kay Kuya. Kuya, thank you. So kapatid niya raw si Tatay Ona. So condolence kay Tatay dahil Mabahala dyan dahil yung anak niya katrabaho sa Manila. okay, si Tatay po ang in charge dito. Kasi si Tatay Ona 2 years na raw hong namayapa. So condolence sa family. At least buhay pa rin yung kanilang what you call this, yung kanilang craft. Buhay pa rin yung kanilang paggawa ng ng Balisong. So according kay Kuya, karamihan ng mga product nila puro pang-export na po. Mga customer nila karamihan mga turista. Din kami, demo kami dahil gusto mo magpa-demo, 5,000 ang bayad, update. Okay po. Oo. Regardless kung ilan hong tao yan. At half day ang pa namin, kahit ilang tao, kaya nagbayad. Sa 5,000 po, hindi pa kasama yung mga materyales na gagamitin. Oo. Parang professional fee pa lang po yun. Okay po. Pero magaganda po yung mga gawa ninyo. Magaganda yung mga gawa nila, Kuya. Kaya nga naging award din ng Batangas yun. Oho. Dito, award din ng Batangas. So award raw po sila. Tapos according din kay Kuya, part na rin ng kanilang local tourism ang kanilang mga gawang Balisong. So ito ho, kung mapapagawi kayo rito, ayan o, Onas Batangas Blades. So thank you Tay, thank you. Thank you po. Dito tayo sa Taal Arc. Yan, nakita nyo naman yung mga lumang bahay. So punta na tayo sa church. Magsisimba muna tayo. Mapapansin nyo guys dito sa Taal, halos pare-pareho yung kanilang mga lumang bahay. Po yung Basilica ng Taal. Magsisimba po tayo dyan. Iayos lang natin mga parking natin. So tingnan nyo naman yung mga bahay nila. Yan ang una mo talaga mapapansin dito. Tapos ito yung parang plaza nila. Meron pa sa kabila. Napaka simple ng lugar. Lakas maka throwback.
Imagine mo guys, mga 50 years ago, kung dito ka nakatira, di ba? Hayahay. So ito yung kanilang munisipyo. Okay, ito yung kanilang munisipyo. 1572. So yan yung ating mga motor, medyo bilad. Wala kasi tayo guys mahahanap na parking na pwede siya. Okay guys, mamaya punta tayo dyan. Kaya lang nagugutom na, tanghali na. Almost 12 o'clock na. Kain muna tayo. Wala akong nagbibigay. Direksyon niya lang po ang pera ko. Hindi nagpuso ko ganito. Thank you. Thank you po. Kami yan mga anak. Mga binata pa yan. Like, share, and subscribe. Mr. Rada? O ayan. Pinapanood mo yan. Kami yun. Mga anak ko. Pwede po magpapicture. Ayan po. Picture daw, picture. Yeah. Pagkakita ko na papa. Okay guys, dito ko na lang po tatapusin yung ating vlog. So eto ho yung content natin today dito sa bayan ng Taal, Batangas. So doon tayo kumain kanina sa B&B. Tapos nagpunta ho tayo sa kanilang cathedral, doon sa Katawid, sa May Church. Then eto ho yung kanilang municipal hall. So hirap na po tayo.